Hi! Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin o sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Nandito tayo ngayon sa Japinoy. Japinoy House. Ito yung una kong project na personal pangbenta. Build and sell. Bakit ba tayo nandito? Kasi alam nyo, itong Japinoy House is only 57 square meters yung lote. Pero napaka-aliwalas niya. Napaka-maaliwalas. Paano ko yun ginawa? Papakita ko sa inyo. Check this out. Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Ang pinakauna kong ginawa, dinamihan ko yung openings. Napakalaki ng mga windows. Jalousie dito sa side na to. Tapos yung main entrance ko is sliding glass na panel. Sliding panel. Tapos yung fence, nakita niyan, fence yan eh. Ginamitan ko ng perforated na blocks. Itong perforated blocks, kinuha ko yan sa Romuald Concrete. Para siyang hollow blocks na butas-butas. Tapos dun sa labas, yung meron ako dyang space na outdoor dining. Ang ginawa ko, hindi ko pinaghiwalay yung interior space tsaka exterior space. Meron tayong borrowed views. Pag sinabing borrowed views, parang part pa rin ng loob yung labas. Kasi meron ka pa ring view. Tapos, ang separator ko, itong glass. Siyempre, glass, translucent or transparent, I mean. So, hindi mo mararamdaman na separated yung space na yan, yung outdoor dining, dito sa living room. So, number one, ginawa ko ay pinapasok ko yung natural light by means of big openings sa mga walls natin. Yung kaparing, ang technique ko naman sa planning is open. I-maximize natin yung space na 57 square pero open siya. So ito ay garahe, nakakasya ang isang SUV. Nandoon sa sulok na yun, laundry. Pwede kang maglagay ng washing machine. So ito yung entrance ng tao, yun naman yung sa vehicle. Ang babati sa iyo rito, itong magandang mahogany na table na ito. Ito yung aking outdoor dining. Ang maganda rito sa lote na to, meron siyang alley sa gilid. So para siyang naging corner lot. So dito naglagay pa ako ng 1 meter. Ito yung sinasabi ko na perforated blocks na concrete. Labas-pasok yung hangin dyan, papunta dun sa jalousies ko. So, hindi problema ang security kasi nga solid pa rin yan kahit na perforated yan, concrete pa rin yan. Tapos, napakaliwanag dahil sa ginamit natin ng mga skylight na polycarbonate. So, napaka-generous niya sa natural light. Ito naman itong space na to, ginawa ko open planning. So, dito pwede kang maglagay ng maliit na couch. Pwede kang mag-set up ng TV doon. Ito yung aking cute na kitchen. Kaya tinawag kong Japinoy ito kasi inspired sa mga bahay sa Japan. Maliliit lang ang mga lote sa Japan, pero ang ginagawa nilang planning, they make big plans, wika nga, no? Kasi malinis, kung ano yung kailangan nila, nandyan lahat. At hindi maraming clutter. So, yun yung isang bathroom, sa ilalim ng stairs, meron akong storage. Pwede ritong mag-set up ng dining table na round. And dito, ito yung aking magandang peninsula na bar. Siyempre, kapartner ng liwanag, yung color. So, gumamit ako ng iisang color sa lahat. White.
ginamitan ko siya ng tulle white para lahat ng pader ay malinis. At hindi ako gumamit ng ibang color. Isang technique yan para mag-create ng illusion ng continuity na malaki yung space kahit na ang totoo, maliit lang naman talaga siya. Kaya na-maximize natin dito yung 57 square meters. At pinapasok natin yung natural light hanggang sa taas. Akit tayo sa second floor. Dito sa second floor, napakaliwanag pa rin dahil naglagay din tayo ng malaking jalousie window dun sa taas ng stairs natin. Itong space na to is another provision sa isa pang bedroom. Gagawin mo lang, lagyan mo ng partition dito kung gusto mo. Pero I suggest, pwede mo siyang gawing sliding na glass partition kung gagawin mo siyang bedroom. Kasi ngayon, nakadesign to as TV room. Yan. Ito yung ating toilet and bath. Maaliwalas din, no? Gumamit lang tayo ng minimal patterns para sa tiles. And white. Just the same white tiles to create an illusion of space, continuity. Yung white natin, nagpapatuloy siya hanggang sa mga ganyang spaces. So, ito yung isang bedroom. Maliwanag din. No? Meron tayong overhead na jalousie windows na nagbibigay ng natural light dito sa room na to. No? Kahit hindi mo pa binubuksan yung light. No? Yan, binuksan ko na. Maliwanag pa rin siya. Dito naman, ito yung master bedroom. Yan. May cross ventilation dahil sa dalawang window, sa dalawang walls. Maliwalas dito sa lugar na to eh. Kasi wala kang katapat. Ang katapat mo, puno. Yan. So dito sa San Jose del Monte, Bulacan, hindi ito binabaha. So ito, yung magandang headboard, no? Ito lang yung naibang color ko kasi nga headboard siya. Gusto ko naman mag-create ng illusion ng depth. No? Na kapag nandito na yung queen size bed, merong kakaiba namang drama. So, itong master bedroom, ito yung meron lang kakaibang accent wall. Pero the rest, all white. Siyempre, makakatulong din yung kung hindi mo pupunuin ang gamit, no? Yung maliit na space. No? Kasi, ang mangyayari niyan, talagang magiging masikip siya. So, kung ano lang yung magiging needs, no? Maging minimalist ka. Kung ano lang yung need mong furniture, o kaya gumamit ka ng mga furniture na multi-purpose. No? Let's say, bench na nagiging storage. O kaya, sofa na nagiging bed. Mga ganun ba? Para isang space lang yung in-occupy niya, pero multiple yung use. So kung ganun, na mababawasan mo yung cluttering, o yung paglalagay ng mga gamit sa space mo, magiging maaliwalas talaga siya. Yung total floor area nito, yung ground tsaka ng second floor, is 80 square meters. No? 80 square meters sa 57 square meters. May 2 bedrooms, may isa pa na provision, yung pinakita ko sa inyo kanina, pwede pa gawing bedroom yung yung TV room. So, kung meron kang pamilya na ang size nyo ay 6, no? Tama-tama kayo rito. Tapos, maaliwalas, no? San Jose del Monte, Bulacan, di binabaha, no? Malapit sa MRT. So, binibenta ko ito for 6.9 million pesos, pero negotiable yan. Pwede nating pag-usapan. Kung gusto mong bilhin ito na hindi mo, kumbaga, hindi bigla, no? Pwede kitang tulungan. Pwede namin kayong tulungan sa bank loan, no? So, pwede nating i-loan ito sa bangko, no? Para magaang naman sa'yo, no? Hindi bigla yung amount. So, kung meron kang
payslip, maganda-ganda yung salary mo, regular employee ka, pwede tayong mag-usap. Or baka may kakilala ka na naghahanap ng bahay na kagaya nito, no? At nasa city, no? Malapit sa bagong airport na ginagawa. No? Usap tayo. No? architected28@gmail.com. Lalagay ko na lang dito. No? So, usap tayo. Pag-usapan natin, i-negotiate natin yung presyo. So, maraming salamat po. Sana magkita-kita po ulit tayo sa susunod. At sana natuto kayo dito sa episode natin. Maraming salamat. Kita po tayo ulit sa susunod. Ako po si Architect Ed. Bye.